Ano na naman ang ginawa ni Papa? May sinasabi na namang hindi tama ano? Dramatikong sinapo ni Angie ang noo sa matinding disgust. Pinapayuhan ko na nga ng dapat niyang gawin eh. Mukhang mahihirapan tayo. Ayaw sundin yung mga nababasa ko sa mga pocketbook. She turned to the girl patiently. Don't try so hard, Angie. Pero gustong-gusto ko nang mag-aasawa si Papa para naman magkaroon na ako ng baby brother o sister. At ginagawa ko ang lahat para magkaroon siya ng mapapangasawa. Alam iyan ng buong San Joaquin. What are you talking about? She was mortified. Gumuhit ang guilt sa mukha ng bata. Nakita ko nang hagkan ka ni Papa noong araw na paalis ka na. Ipinamalita ko iyon sa lahat, pati na rin yung pagtulog mo sa silid. What? Kasi, Tita Larissa, gusto kong malaman ni Munit na hindi siya babalikan ni Papa kahit ano pa ang gawin niya. Isa pa'y, alam ng buong San Joaquin na marami na akong nairito sa Papa ko, tulad ng ilan sa mga teacher ko. Pero wala naman siyang nagustuhan kahit sino sa mga iyon. Ikaw lang ang nakikita kong kakaiba kong titigan niya. At natitiyak ko namang type mo rin siya. Kaya sayang naman kung hindi kayo magkatuluyan. Gusto kitang magiging mama, Tita Larissa. Napabuntong hininga siya. Angie, hindi ganoon ang pag-ibig. Hindi maaaring magkaroon ng asawa ang iyong ama dahil lamang sa gusto mong magkaroon ng baby brother o sister. Gusto mo rin naman siya, di ba? Hindi siya magawang magsinungaling sa bata. Yes, but pero lagi na lang mali ang diskarte ni Papa kaya hindi na tumatama ang love story sana ninyo. Napailing siya. Ang inis kanina kay Jack ay nahalinhan ng magkahalong amusement at bahagyang lungkot. You know what? I have a kid sister. She's 8 years old. She's sweet and I'm sure you'd get on like a house on fire. May kapatid kang bata? Kumislap ang mga mata nito. Tumango siya. Pero, napakabata mo pa para makialam sa ganitong mga bagay. Bakit hindi mo na lang kami hayaan ng Papa mo na ayusin ang mga bagay na ito sa pagitan namin? Walang magagawang tama si Papa kung hindi ako makikialam. Protesta ni Angie. Your father's a man, Angie. Imposibleng hindi niya alam ang paraan sa panliligaw. Leave it to him. Hindi mo pa ba napapansin? Hindi marunong manligaw si Papa. Para sa kanya'y pag-aaksaya lang ng oras ang romansa at panunuyo. Minsan, narinig kong sinabi niya kay Tito Tidi na hindi na dapat gawin ng isang lalaki ang paghahabol sa mga babae at gawin na lang ang dapat gawin. Shortcut na lang daw. Nanlaki ang mga mata niya. Shortcut? Ano ang tingin sa father mo sa pag-ibig, Kali? Lumabi ang bata. He said he's too busy at the runs. Kaya kung magugustuhan niya ang isang babae at gusto naman siya, wala na raw maraming usapan at kasalan na lang agad. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan si Angie o kung talagang narinig nito sinabi iyon ni Jack. But the fact was, tumutugma iyon sa lahat ng mga sinasabi at kilos ng ama nito. She felt like a big fool. Naisiping may romance na posibleng mamamagitan sa kanila nito. It was all a fantasy. Baka nga talagang hindi interesado sa kanya si Jack. Baka nais lang nitong paluguran ang anak at nagkataong tamang-tama naman ang pagdating niya sa buhay ng mag-ama. O baka naman mas maganda siya at mas edukada kaysa mga babaeng nakilala nito. Sa maikling salita, pasado siya kaysa sa mga naunang iniririto ng anak. She felt sick.
kung hindi lang niya nakitang nag-iibigan sina Maxine at Jerry, at kahit ang mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga ito ay hindi siya maniniwala sa pag-ibig. Mas luhi kong paniwalaan ng mag-aasawa ang dalawang tao dahil sa mga pakipakinabang na bagay na makukuha sa isa't isa, tulad ng companionship at sex. Tita, hindi mo man lang babibigyan ng pagkakataon si Papa? Tanong ng bata sa naiiyak na tono. Nanlulumong napatitig siya rito. Don't despair, Angie. I might give your father a chance. Tinanggap ko ang alok ng Tito Tidi mo na magklinika rito sa San Joaquin, di ba? Kumislap ang mga mata ng bata. Wonderful. Inilabas ni Larissa sa Town Plaza ang kotse niya. Gabi na pero maliwanag pa rin ang lahat ng kalye. Inililiko niya ang sasakyan patungo sa National Road nang biglang may nag-overtake sa kanya. Nang makita niyang pick-up ay alam na niyang si Jack iyon. Huminto ito sa gilid ng kalye sa unahan. Napilitan siyang magminor at pumarada sa may likuran ng sasakyan nito. Bumaba ito at lumakad patungo sa may likuran ng pick-up at sumandal doon. Siya man ay bumaba rin ng kotse at lumakad patungo sa harapan at sumandal sa may hood. Matagal sila sa ganoong ayos at tahimik na tinitigan ang isa't isa. Nagtatantyahan pero tulad ng inaasahan na niya ay magkasalubong na naman ang mga kilay nito. Tila hindi tiyak ang dapat gawin, but she'd die first kaysa maunang magsalita. I'm sorry for being rude. You're always rude, Jack. Humingi ako ng paumanhin. You don't sound like it. Itinaas nito ang mga kamay sa ere. Ano pa ba naman ang gusto mong gawin ko? Paagusin ang dugo ko para maniwala ka? At susundan ba kita kung hindi totoo sa loob ko ang sinasabi ko? So, okay. Apology accepted. Malamig niyang sabi. Nakikita kong galit ka pa rin, but it doesn't matter. I want us to talk, Larissa. Mula pa kaninang dumating ako ay nag-uusap na tayo. Pero wala tayong napag-usapang maaari nating mapagkasunduan. Hindi ba? At napagkasunduan nating gusto natin ang isa't isa? That we also both enjoyed kissing each other? Mula sa liwanag na nanggagaling sa poste ay nakikita niya ang nakatagong ngiti sa mga labi nito. Kissing? Yes. Men usually enjoy kissing a woman. Larissa. Pinotol niya ang protestang gusto nitong sabihin, pero iyong gusto natin ng isa't isa, I doubt it. Alam kong kung bakit tila ipinakikita mong interesado ka sa akin. Sinabi na sa akin ni Angie. Nagsalubong ang mga kilay nito. Sinabi sa iyo ang alin? At ano ang ibig mong sabihing ipinakikita kong interesado ako sa iyo? Danger spark in his eyes. Napabuntong hininga si Larissa. Don't pretend you like me, Jack. Totoong gusto kita, mariing sabi nito. But you would have preferred not to like me. Is that it? May ilang sandali ang pinalipas nito bago sumagot. I don't want to offend you. Pero tama ka riyan. Pero hindi ko itinatangging gusto kita. At nasa dibdib ko na iyon. At wala na akong magagawa. Hindi pa ba sapat iyon? Sapat para saan? Para maging magkasintahan tayo. At ang dapat mo lang namang gawin ay ang sabihin sa akin, gusto mo rin ako. Oh, well. You can tell me you love me. Kung iyon ang gusto mong sabihin. I don't really mind. Knowing you, woman. Gusto ninyo ng romantiko at mabulaklak na mga deklarasyon. Napakurap si Larissa. The man was unbelievable. Gusto ko sanang bigyan ka ng panahon.
mag-isip patuloy nito. Pero nagbago ang isip ko ngayong gabi lang. Kung hindi ko itutuloy ang pagbakod ko sa iyo, ay malamang na maunahan ako ng iba. Si Busy na lang halimbawa, biyudo yun. Pagbakod sa akin? Nanlaki ang mga mata niya. Ako ba ang pinag-uusapan natin o piraso ng lupa? Pariho iyon. Hindi ba kaya binabakuran ang lupay para malamang pag-aari mo iyon? At gusto kong ipaalam sa buong San Joaquin na nasa mga kamay na kita. At least, matitigil na si Munit sa pagpipilit na magkabalikan pa kami. Nang humindig ang mga balahibo niya. Wala pa ako sa mga kamay mo at wala akong pakialam kung wala nga, he said with a sharp. Pero gusto kong isipin mo na pag-aari na kita. You don't own me, Jack. Magiging pag-aari kita kung handa ka lang amining nagkakagustuhan tayo. Then what? Ang fuse niya ay unti-unting nauupos. Then let's marry. Authorize si Ted na ikasal tayo. Kung gusto mo naman ng preparasyon, okay lang. But don't expect me to woo you. Larissa, I don't have time for that. Wala akong oras para kalukuhang iyan ay pinalawak ng mga babasahin at libro at pelikula. Larissa was speechless. So much for romance. So much for her romantic fantasies na tinaglay niya sa loob ng mahabang panahon. Kailangang ihagis na niya sa hangin ang pagnanais na handugan siya ng mga bulaklak, tsokolate o padalhan ng love letters sa isang perfume stationery ng lalaking gusto niya. Siguro nga ay para lang sa mga teenager iyon. And my God, nililigawan at nag-aalok ng proposal sa kanya ang Judas na ito sa kali. Ngayon niya naunawaan kung bakit naiirita kahit si Angie rito. Para dito, kahit ang pag-aasawa ay isang transaksyon. Hindi ka na nagsalita, untag nito. Naningkit ang mga mata niya na tinitigan ito ng ilang sandali. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? I've never been more serious in my whole life, Larissa. Gusto kita. Ano pa bang kulang sa sinasabi ko? Okay. Alin sa dalawa ang gusto mo? Una, pwede nating sayangin ang mga araw at buwan sa mga ritual na itinakda ng lipunan sa pagliligawan sa pagitan ng isang lalaki at babae. O gamitin natin ang ating sentido komon at maging praktikal at kalimutan na ang romantikong pagliligawan na inaasahan mo na kung totoo hindi naman talaga kailangan para ibinete nito ang sinabi. Para ano? Hindi niya alam kung bakit hanggang sa sandaling iyon ay naroon pa siya at nakikipag-usap dito. Para sa pagpapakasal at pagsasama, doon din naman pupunta iyon, di ba? Listen, Larissa. Hindi ka na wala sa isip ko sa loob ng ilang araw mula nang makilala kita. Hindi pa ba sapat iyon? At alam kong ganoon ka rin. Nakikita ko sa mga mata mo. Really? She was sarcastic. Unti-unting umaabot sa boiling point ang inis niya. Really? Dati akong chemistry teacher, Larissa. At naniniwala ako roon kaysa pag-ibig. Napatunayan na natin ang chemistry natin sa isa't isa sa tuwing naghahalikan tayo. So what are we waiting for? Wala siyang mahagilap na sasabihin. Maagang nananatiling nakatitig dito. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa ng mga babaeng gawing komplikado ang isang simple at natural na pangangailangan ng isang tao sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita at mabusising mga ritual.
Besides, kung gusto mo namang magkaanak, aba, walang problema sa akin. He flashed her with a leering smile. She counted from 1 to 10. She took a slow breathing inhale, exhale, para pawiin ang atake ng alta presyon at pahupain ang init ng ulo niya. Hinintay ko ang pasya mo, Larissa. Tinitigan niya ito. Her guest deliberate calm. Mas gugustuhin ko pang kumain ng piniritong sawa kaysa magpakasal sa isang lalaking ganyan kung mag-alok ng kasal. For a while, he just stood there, unable to say anything. Nakatitig lang sa kanya na tila hindi makapaniwala ang sinasabi niya. Iyan ang hirap sa inyong mga babae. May iritasyon sa tinig nito. Lahat gusto ninyong makuha sa marami pang pasakalye. At kung sa palagay mo'y pahirap para sa'yo ang pagkain ng sawa, well, Doktora Garcia, you're wrong. It's a delicacy at masarap iyon na parang pritong manok. The final straw. Good night, Jack. Tumalikod siya at binuksan ang pinto ng kotse niya. Kung gayo'y ayaw mo sa mungkahi ko, isn't it obvious? Ayaw mo sa akin? Ayoko sa proposal mo. Dapat ay naisip ko ng ganyan ang isasagot mo, sabi nito. Sa bagay, nakita ko nang magiging matigas ang ulo mo pagdating sa ganito. Huwag naman sanang sumama ang loob mo, she said, smiling and yet grating her teeth. Natitiyak kong maraming babaeng magkakandara pa sa proposal mo. Simunit na lang halimbawa. Hindi mo na kailangang mag-propose sa kanya, di ba? Hindi simunit ang gusto ko, kundi ikaw. Why? Thank you. Kasintamis ng pulot ang tinig niya. But I'm sorry, Jack. I still prefer the old-fashioned ways of courtship. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng kotse niya. Nakita niyang ganoon din ang ginawa ni Jack. Magkasabay pa silang nagpaandar ng makina at lumayo sa lugar na iyon. But what puzzled her ay kabuntot niya ito kahit nang nasa kahabaan na siya ng madilim na National Road. Nagminor siya at sinadyang magtapat ang mga sasakyan nila. Ibinaba niya ang salamin sa bintana ng kotse. What are you doing? Sigaw niya. Escorting you home. It's more than an hour drive, Larissa, at sa madilim at magubat na kalye. No matter what you think of me, hindi ko matitiis na hayaan kang umuwing mag-isa. Kahit paano ay nabawasan ang inis niya rito, but she'd die kaysa ipakita ritong lumambot ang puso niya sandali. That's sweet, Jack, pero ipanatag mo ang loob mo. Sa klinik ako matutulog. Inabot niya mula sa ibabaw ng dashboard ang mga susi at iwinagayway rito. Ted gave the keys and the rooms clean and furnished. Inapakan niya ang silinyador at humagibis ang sasakyan. Nasisiyahang tinanaw niya sa side view mirror ang pick-up na huminto. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 9 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga gustong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.